continue ko yung aking PDLX investigation, which is still active. Live, no? Ito pa yun, terminate. Ko pa yun. The last thing that we had was suspension only. At ako po ipinressure nila kanya na gawin ito. Pati po sila na nga po ang gumawa niyan eh. Halimbawa. Kasi tingnan mo, nakakulong ka. Okay, kung ako yung halimbawa, magtatanong sa kanya, eh, ito po yung nakatype eh. Sino po nag-type nito? Oo nga, mag-type rin. Diba? Kayo po ba'y binigyan ng computer? Saan po ipinrit? Doon po doon sa kulong. Kasi po ako, alam ko po yung pasilidad dyan, walang computer dyan. Simple lang naman ho yan mga kababayan. Kung yung mga pinadaluho nilang resource person dyan sa House of Representatives, totoo ang kanilang mga sinasabi, hindi ho dapat pigilan ng mga bataan nitong si Marcos Jr. na senador dyan sa Senado yung plano nitong si Senator Bato de la Rosa na mag-conduct ng parallel investigation dyan sa Senado. Kung pa rin ho ito dyan sa EJK, kay Garma, kay Kerwin Espinosa at sa napakarami pang issue na ibinabato nila sa nagdaang administrasyon. Pero bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, gusto ho muna nating pasalamatan yung mga kasama natin dito sa PH Update. Maraming salamat po. No, sa mga bago lang ho dito, alam nyo na ho, isang like at isang subscribe lang ho, isang masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba. Yun na nga mga kababayan, dito sa video na to, magbibigay ho tayo ng ating reaksyon, ang ating mga punto de vista dito sa interview nitong si Senator Bato de la Rosa dito sa One News. Na kung saan, na-interview na ho nila na nauna itong si dating Senator Franklin Drilon, na kung saan sinasabi ho niya, hindi daw ho pwede yung gustong mangyari nitong si Senator Bato de la Rosa na motu proprio investigation. Dahil naka-recess daw ho ang Kongreso ngayong panahon na to, ang Senado ngayong mga panahon na to, dapat dumaan muna daw ho dyan sa plenaryo tapos i-refer sa kung saan committee man pag-uusapan yaang gustong imbestigahan itong gustong talakayin itong si Senator Bato de la Rosa. Kaso meron ho silang problema, meron ho silang hindi natansya. Meron ho palang unfinished business itong si Senator Bato de la Rosa dyan sa PDEA Leaks issue. Yan. Kumbaga ho mga kababayan, itutuloy lang nitong si Senator Bato de la Rosa yung PDEA Leaks issue, yung yung kay PDEA agent Jonathan Morales. Naku po. Dapat na ho ba ulit ipatawag dyan sa Senado itong si Agent Morales at itong si Madam Cathy Binag? Mag-comment ho kayo dyan sa baba kung sa tingin nyo napapanahon na para ipatawag itong mga personalidad na to para mailahad nila yung kanilang nalalaman sa mga nakalipas na mga nakaupo ngayon sa ating pamahalaan. Ayun na nga mga kababayan, pakinggan ho natin ang naging interview nitong si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, kung sakali, imbitahan mo yang si Ma'am Cathy Binag, yang si Agent Morales, yang si... paghalu-haluin nyo na ho, imekos-mekos nyo na. Imekos-mekos nyo na kasi sila from Pogo, STL, confidential pa nitong si Tatay Digong, tapos reward system, pinaghalo-halo na ho nila, kaya kayo dyan sa Senado, paghalu-haluin nyo na rin ho. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi ni Garma at nitong si Kerwin Espinosa. Dapat huwag silang matakot na humarap dyan sa Senado. Kasi yung confidence nila nung humarap sila dyan sa House of Representatives, talagang tinuturo nila itong ating mga magigiting na senador. Kagaya nitong si Senator Bato at nitong si Senator Christopher Bongo. Para magkaalaman na ho tayo once and for all. Papanoorin din ho natin yung mga punto de vista. Papakinggan natin yung mga punto de vista nitong si Congressman Rodante Marcoleta, kaugnay pa rin ho dito sa plano na to nitong si Senator Bato de la Rosa. Game, pakinggan natin to, game. We just had an interview, Senator, with the former Senate President Franklin Drilon, at ang sabi po niya, hindi daw pwede mag-imbestiga while Senate is in recess. Sino may sabi? Senator Franklin Drilon. Senator Franklin Drilon, at ito daw ay base. Parang behave ata ngayon si Boy Lamas, Kilala niyo ba si Boy Lamas? Si Boy Lamas yung nakikita niyong nasa gitna, yung lalaking nasa gitna. Yung kalbo kagaya nitong si Senator Bato. Ba't parang behave ngayon si Boy Lamas? Boy Lamas, bakit behave ka ngayon? Bakit di ka nagsasalita ngayon? Dati pagka wala dyan si Senator Bato, ang bibo-bibo mo Sa rules ng Senado. Iba ba ang rules ng Senado? Iba ang rules ng House of Representatives?
we Good point. Ay, sir. Sir, are you still there? Hindi, para daw yata initiate kasi hindi nyo pa daw Ay, sir. naumpisahan. Oh. Para umpisahan ninyo yung investigasyon nyo kasi yung sa house ongoing na eh. Correct. so Tama what's naman, the tama. difference? The difference I understand, Senator Bato, is that yung sa House investigation, dumaan ng plenary at nagpatuloy lang during recess. Approve Pero na. ito daw, walang Senate in session na mag-approve in plenary ng investigasyon. Oh. I think that's what he meant. Yun po. Grabe, no? Lahat ho talaga ng mainstream media, pagka gagalaw na ho itong mga Duterte na to, pagka sila na yung tatrabaho, sila na yung, kumbaga, tapos sige, pinag-uusapan nyo yan, ha? Kami dapat pakinggan din namin yung side nila dito sa Senado. Kasi sa House of Representatives, kung ano-ano kabalbalan ng nangyayari dyan, hindi nakakapagsalita ng maayos yung mga resource person dyan. Sa Senado, makakapagsalita sila. Pakinggan namin yung kanilang mga sasabihin dyan sa Senado. Diba? Kaso, tingnan nyo, noong nag-conduct ng hearing, pinagsama-sama itong 4 na committee na to, wala ko tayong narinig dito sa mga media na to na, bakit pinagsama-sama yan? Hindi ba pwedeng isang committee na lang? Bakit lahat na lang inakalkal nitong mga committee na to? Yun ho ang instruction sa kanila ng mga amo nila. Nawasakin itong mga Duterte na to. Well, ang bala ko kasi is motu proprio. Yung ginawa ko ng investigasyon patungkol sa PDEA leaks about drugs. I will continue that investigation. Ayos! Ay, sir, so yung PDEA leaks investigation po ninyo, hindi dumaan sa Rules Committee? Tama ko ba? Hindi ni-refer sa committee ninyo ng Rules? Hindi. So okay mismo nagsimula. Kasi yun po sinasabi ni Senator Drilon kanina, ni former SP Drilon, ang sabi niya, kailangan sundan ng proseso, at least nung panahon niya, kailangan daw sundan ng proseso na may resolution muna, na isasampa, tapos dadaan sa Rules Committee, ang Rules Committee i-refer doon sa committee na kanyang i-assign para hindi daw magkagulo-gulo doon sa mga komite na mag-overlap. Yun po yung tandaan niya sa mga patakaran. Well, titingnan natin kung kinakailangan talaga ng resolution, then we have to wait for the reopening of session ng Senado. Pero kung yung isang option ko naman na pwedeng i-away is that continue ko yung aking PDEA leaks investigation, which is still Active. live. No, hindi pa yun terminate. Ko pa yun. The last thing that we had was suspension only. Naku, yariho kayo dyan. Yung mga kumukontra sa Senado, diyan sa investigasyon itong si Senator Bato de la Rosa sa PDEA leaks ho. Moto proprio, itutuloy ho yung pagdinig kaugnay dyan sa PDEA leaks. Kasi maging tayo ho dito sa PH Update, na-intriga kung bakit biglang naging tahimik yang PDEA leaks issue na yan, di ba? Dahil nakita ho natin, nag-ingay ang si Senator Jinggoy Estrada, di ba? Nakatigim ng napakatinding pambabae itong si Senator Jinggoy Estrada dyan sa PDEA leaks na yan. Tingnan ho natin. Umaasa ho tayo na makapag-imbestiga ang Senado para marinig ho natin itong mga resource person na to na hindi ho sila natatakot sa kanilang gagawing pagsasalita. Kasi sa House of Representatives, wala ho tayong nakikitang fairness sa mga tanong, sa pagsagot, sa pagtanggap ng mga sagot nitong mga congressman na to. Hopefully sa Senado, ibang istorya naman ang ating makita. Tuloy. Okay, ang isa pang punto ni Senator Franklin Drilon ay, to quote him po, pangit na ang magpapatawag ng investigasyon, kayo po, na posibleng kasama kayo doon o involved kayo doon sa bagay na iimbestigahan. Nakakasira daw sa credibility ng Senado. Yes, sinasabi ko na nga yan. Kaya sabi ko, I was hesitant at first to conduct my investigation in my committee dahil nga lalabas na self-serving. Baka sabihin ng taong bayan, ginagamit ni Bato yung kanyang committee para ituloy yung kanyang sarili. Kaya hesitant ako talaga at first. Pero kung wala na talaga ibang paraan para ma-maintain natin yung checks and balances between two houses, then I think pwede ko ipagpatuloy yung aking PDEA investigation. Sir, bakit Senator, check and open balances po ba kayo na mag-committee of the whole after the recess? Sandali lang naman yung recess nyo eh. Pwede ba kayong open ba kayo yung suggestion ng iba ninyong mga kasama sa Senado mag-committee of the whole na lang daw? Wala problema. Wala akong problema dyan. Okay ako doon. If talagang
questionin nila yung aking motopropyo investigation na suspended investigation doon sa PDLX, then pag-usapan namin. Senator, Nabanggit niyo na nakausap po ba niyo- kay former President Duterte yan, nabalak ninyo at pumayag na ba siya? Kasi kahapon sabi niyo, most likely, he will agree si former President Duterte to appear, basta kayo ni Senator Bongo yata ay nandun. Na-sound out niyo na ba siya, si President Duterte, at Nag-usap payag po na kayo? siya? Hindi pa nagaling sa kanya officially yung that's only an assumption on my part na kapag ang Senado ang mag-imbestiga, whether or not andyan ako or wala si Senator Bongo, basta Senado ang mag-imbestiga, mas komportable siya mag-attend. Senator Bato, balikan na sinabi niyo po kanina na parang may checks and balances between the two houses. Nagtataka lamang po ako, bakit may checks and balances between the Senate and Congress? Alias Legislature. Oo, hindi ho ba usually it's a check and balance between, for Executive, example, executive judicial, and Congress and legislative. the branches? Bakit hindi ba applicable sa both houses yung checks and balances? Kaya nga, wala yung dalawang houses para merong Mabantayan. existing checks and balances. Tinatawanan nila nung narinig nila yung check and balance. Kaya nga pinaghiwalay yan eh. Ito talagang mga kumag na to. Ito talagang mga reporter na to. Hindi naman sila mga senador. Ang alam lang naman ho niyan, kagaya nung mga ginagawa natin, magkomentaryo, magbigay ng kanilang mga walang kabayas-bayas na mga punto de vista, di ba? Kaya nga pinaghiwalay yan eh. Kaya nga pagka merong, for example, meron na panukala, yung napunta sa Senado at merong mga ayaw dito ang Senado, basta-basta na lang nilang ipapasa, ganon. Di ba? Kaya pinaghiwalay yan para talagang magkaroon ng check and balance. Para kung sakaling merong gustong palusutin itong isa, makokontra ng isa. At kung merong gustong gawang kabalbalan tong isa, pwedeng kontrahin itong isa. Yun ang check and balance. Ito naman mga na to, itong mga kuya na to. But what po do you want to check and to balance in this particular case, Senator Bato? Ano ho yung gusto niyo? Pero pumapalag si Sen Bato sa mga nag-interview sa kanya. Simple lang, no? Nakikita natin na parang sa takbo ng investigasyon ngayon ay para bang lumalabas ang pinapaniwalaan ngayon, yung mga dating drug lord protectors, sila na ngayon ang hero. Tapos, bilhin na ngayon yung mga pulis na nagsumikap na makahinto ang drug problem sa ating bansa. Correct. Lalabas man lang yung totoo on both sides. Then, tingnan natin na we have to conduct parang investigation. Pero sir, to Tito Ronaldo's point last week, yung mga tumestigo last week are si Garma, dating police na very very close kay Pangulong Duterte, at si Espinido na dati rin pinuri nung panahon ni dating Pangulong Duterte sa drug war. Kaya nga nagtataka ka kay Espinido, bakit nagsisinungaling ka nagtatakot-takot? Ang daming kasinungalingan na sinabi niya, baka something is behind. Okay, Senator Bato de la Rosa, ito po no si Garma at saka si Espinido, hindi ito mga low-level people na hindi to masasabing medyo malapit sa presidente. How do you feel ho na mga tao malalapit sa presidente ang parang bumabaliktad ho ngayon? Well, that we have to find out in our own parallel investigation na gagawin sa Senado. Malalaman natin yan. I guess ang tanong ko po, Senator Bato de la Rosa, do you feel also some pressure na at some point na building up, dahil ito nga si Garma, bumaliktad, do you also feel some pressure na may pressure sa inyo na magsalita na rin? Well, the pressure on me is nasa konsensya ko na nakikita ko na sumusobra na yung kasinungalingan na sinasabi dyan sa lower house. Kaya kailangan natin naman, somehow, tingnan natin sa Senado kung magiging consistent ba yung sinasabi nila. Kasi meron tayong ibang perspective, merong ibang point of view na i-inject dyan. So, malaman natin kung just leave us the investigation at you will know. Magmumonitor naman kayo eh. Ganito lang. Yun na nga mga kababayan, para makita natin yung kabilang side ng istorya. Kasi hindi nga naman makadaloya ang mga senador na yan kasi makakapag-set yun ng bad precedent na
itong mga senador kaya hindi ho sila papayagan ng Senate President kasi masisira ho yung interparliamentary courtesy na ano nila diyan, na tradition nila diyan sa Kongreso, no? Hindi ho pwedeng basta-basta dadalo itong si Senator Bato de la Rosa diyan sa mga pagdinig na yan bilang isang resource person o kung bilang isang senador o kung ano pa man, pero meron ho silang interparliamentary courtesy. Ngayon, ang pinakamagandang gawin nga naman itong si Senator Bato de la Rosa at lahat ng nakakaladkad dito sa mga pangalan na nakakaladkad na senador diyan sa pagdinig sa House of Representatives, ang pinakamagandang venue para mapag-usapan yan diyan sa Senado. Ipatawag nila yung mga nag-name drop sa kanila doon sa pagdinig sa House of Representatives. Kaya nga din dito, goods yan, Senator Bato, kung ano man yung pinaplano mo, 110% nasa likod nyo ang sambayan ng Pilipino. Tuloy. Senator Bato, ganito na lang. Yung loyalty, tawagin na po natin loyalty po nyo kay dating Pangulong Duterte, no? I mean, hanggang dulo ba to? Kasi nakita po natin, itong malalapit rin dati kay President Duterte, parang nagbago ng tono. Kayo po. Ang problema, kaya nagbago ang tono, kagaya nitong si Espinido, nung unang pagdalo niya, sinindak na ho siya eh. Malamang sa malamang, pagka hindi ka mayayari ka sa amin. Nakita nyo naman si Atrasabante, di ba? Narinig nyo naman ho yung kanyang mga banat dito kay Espinido noong unang hearing na dumalo yang si Espinido diyan sa House of Representatives. Ngayon, pagdating naman ho kay Garma, yun ang unang bumaliktad. Yung, hindi naman pagbaliktad, parang hindi niya naman categorically sinasabi na merong mga ganong klaseng kalakaran. Medyo naririnig-rinig lang din niya. Pero doon dito kay Garma, literal na talagang umikot ho siya eh. Kumbaga baliktad na baliktad. Ang problema ho, alam ng mga congressman na meron siyang anak na merong problema sa pag-iisip. Merong, ang tawag dito, anxiety. Oh. Kaya napilitan siguro itong si Garma. Isang buwan na siya nakakulong dyan eh. Wala, ano ba yung choice niya, di ba? Nasa tao yan. Nasa tao lang yan kung yung maging opportunistic ka or bibigay ka sa pressure, baka magbago yung paningin mo. Pero I'm sure I know where I stand. Okay, and where's this, Senator Bato? I mean, will you be with the president, with the former president, all the way? My loyalty sa tao na yan will go forever. Kahit tayo naman ho dito sa PH Update, no, sasamahan ho natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kahit ano pa mang laban. Talagang gagawin ho natin ang lahat para mailabas ho natin yung ating mga punto de vista na kung saan may papakita ho natin ang dalawang mukha ng storya. Hindi lang ho kagaya dyan sa House of Representatives. Isang mukha lang ho ang kanilang ipinapakita. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video ho natin na to, dumako na ho tayo dito kay Congressman Rodante. Ito mali na pala, sorry. Dito kay Senator. Kay Kong Dante na ho tayo, pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista. Kaugnay pa rin ho dyan sa ano na yan ni Senator Bato de la Rosa. Game. Game. Nangyari sa likod ng mga investigasyon na yan. Pero doon sa punto kong ng parallel investigation, kasi ito po ang magiging box populi din natin, kung meron pong investigation ng Quadcom, ito abogado to eh. Abogado ho itong si Congressman Rodante Marcoleta at napakahusay na abogado, kaya pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista dito sa dito sa parallel investigation. At magpapatawag din halimbawa ang Senado. Ano ang magiging senaryo nito, Kong? Halimbawa, may mga iniimbestigasyon doon sa part ng Senado at sa Kamara. Siyempre, may kanya-kanyang version nito, Kong. No, di paligsahan. Ganon? Sana man lang magtugma ang kanilang resulta. Okay. Di ba? O paano kung itim yung nakuha doon sa kabila? At sa kabila. Doon sa isa naman ay puti. So, sino paniniwalaan ngayon? Sasabi siguro ng mamamayan. Sino paniniwalaan namin sa inyong dalawa? Pareho kayong kapulungan ng legislative branch. Opo. Di ba? Hindi ba dapat namin asahan magkapareho sana ang resulta ng inyong investigasyon? Di ba? Bakit po ito itim? Sa kabila ay puti. Oo. Yan ang sinasabi ko. Paano halimbawa kung ipatawag din ng Senado si Garma? Di ba?
at lahat ng sinabi niya sa kamera ay bigla niyang Baliktarin doon. binaliktad din doon. Di ano mangyayari dito ngayon, Tong? Hindi, ang dapat sanang tingnan muna nila, wala man lang kasing nagre-raise ng issue eh. Ako ayaw ko na sumama doon dahil sinabi ko sa inyo, hanggat maaari, ayaw nilang pakinggan ang mga sinasabi ko eh. Opo. Eh baka mamaya awayin lang nila ako doon. Kaya tayo naman hindi tayo nakikipag-away. Kaya ako minsan ginagamit ko na lamang ang ating palatuntunan para sa ganun, maliwanagan ng ating mga kababayan. Opo. Halimbawa, yung affidavit ni, anong pangalan nung babae? Yung hairstyle ni Kong Dante, meron ho ba kayong napapansin sa ating hairstyle? Kikita niyo ho ba yung hairstyle ni Kong Dante? Yan ho ang sinasabi ko sa inyo. Yung hairstyle na yan ho ang magpapanalo sa 2025 midterm election. Si Ruina Garma. Police yata? Opo, retired colonel, dati PCSO chairman. O yung Colonel Garma. Opo. Di ba siya ay Walang nagsumite panalo ng eh. affidavit? Na kung sana ay dinawit niya yung kanyang mga kasama sa kapulisan. At nagkwento siya ron na di umano ay pinatawag siya ng Pangulong dating Pangulong Duterte. Na ipatawag at naghahanap yata siya ng pwedeng mautusan na gumawa ng isang task force na ganito't ganyan. Pero yung affidavit kasi, Jen Nelson, by its nature, yan ay nasa klasifikasyon ng extrajudicial confession eh. Diba? Ibig sabihin, labas sa korte. Okay. Yung judicial confession, nakaharap ka sa korte. Ito extrajudicial confession kasi labas ng Sa labas ng korte. korte, Ngayon, depende kung... Dapat siguro napagtatanong muna, kailan niya ba ginawa yun? Noong panahon bang siya nakakulong? Kasi alam ko nakakulong nung gawin Opo, niya. nakontempt na. Sa kongreso po Siya siya. nakakontempt, tapos gumawa siya ng affidavit. Opo. Meron bang nagtanong, ang laki yata ng ang laki ng pagkakaiba, nang ikaw ay nakakulong, at ikaw ay hawak-hawak mo yung kalayaan, gagawa ka ng sarili mong pagpapahayag. Kung nakakulong ka, doon pa lamang sa atmosphere o kondisyon ng pagkakagawa mo niyan ay parang hindi na voluntary. Diba? Kaya nga po pa niya gulhul niya ng iyakong, di ba? Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa yun. Doon pa lamang sa lugar o sa kondisyon na kung kailan mo ginagawa ang iyong pagpapahayag sa pamagitan ng written. Tinitignan din ho pala yung kung kailan mo ginawa, kung ano yung sitwasyon ng iyong seguridad nung ginagawa mo yung affidavit na yan, tinitignan din ho pala yung mga factor na yon para makita yung sworn affidavit kung gaano katotoo. At base doon sa kanyang demeanor habang binabasa niya yon, halos maligo na siya sa kanyang luha. Talagang suspicious ho yung yung sworn affidavit na yan. Kaya talagang kung magkakaroon man ng question yung ating mga kababayan diyan sa credibility ng sworn affidavit na yan, hindi ho natin may masisisi yung ating mga kasama, di ba? Affidavit. Maaari ka nang magduda sapagkat nakakulong yung tao eh. Di ba? Dapat sana pinalaya muna. Ayun. Pagkatapos, nakapag-isip-isip siya, sa kanya gagawin. Dito, maliwanag na yung duda kakapit sa kanya. Pagkatapos, galing ni Condante. sa mga abogado, yung mga nag-aaral sa batas, meron namang tinatawag na rules of court kasi na makakagawa ka lamang at pagtitibayin mo lahat ng mga sinabi mo sa iyong pagpapahayag kapag lahat na ngayon ay nasa iyong pansariling pagkakaalam. Personal knowledge. Kasi kung yung iba doon na sinabi mo ay narinig mo lang o sinabi sa iyo ni ganito, oral man o sa magitan ng sulat, hearsay kasi yun eh. Ang tawag doon ay hearsay evidence. Ano mang klaseng pagdideklara ng isang tao ay binding lamang yon sa kanya. Ibig sabihin, nagpahayag siya sa magitan ng affidavit. Siya lamang nakatali doon sa kanyang pagpapahayag. Merong tinatawag na res inter alios acta. Ito yung rule. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maitali. Halimbawa, ikaw, Nelson, kumuha ka ng affidavit. Binanggit mo si Jenso Barjaga. Binanggit mo itong 3 cameramen dito. Hindi basta ganun ka-simple yun. Hindi mo magagamit yun. Yan ho ang mga kailangan nating senador sa 2020. Yung mahuhusay ho. Pagka talagang pinaliwanag nila yung isang bagay, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Napakahusay. Kahit na ginamit mo yung pangalan, bininggit mo yung pangalan, sapagat yun ang rule. Yun ang tuntunin. Res
inter alios acta. Kailangan patibayin mo yan sa pamagitan ng ibang mga independent evidence. Hindi lamang kung mo sinabi mong gano'n. Kasi pag nagkaharap-harap kayo sa korte dyan, pag sinabi niyang, hindi ko sinabi sa iyo yan. Kasi ikaw ang claim mo eh. Sinabi. Hindi, dinig natin. Sinabi mo nga sa akin. Kaya nga sinabi ko, personal knowledge. Ang problema, pag tinanggi niya, nagsisinungaling ka. Pero, yung binanggit mo na pangalan, sangayon sa iyong affidavit, maaring yung kanyang pagsasalitang hindi totoo yan. Maaring humina yun sapagkat meron kang bukod sa sinabi niya, meron ka pang independent evidence. At yung independent evidence na yun ang magiging arbiter kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Ganun pala. So dapat may corroborating statement pala yun, Kong. Hindi lamang statement, kung lahat ng bagay na pwedeng makapag-corroborate na sinabi mo, para sa ganun, yung personal na knowledge mo ay talagang mapapatibayan. Di ba? Kundi, mananatiling hearsay evidence kahit nasabihin mo pa. Mahirap kasi yung pagpapatibay ng kanyang aligasyon mo na lalo. Kasi base ho doon sa mga sinabi nitong si Garma doon sa House of Representatives, puro hearsay yun. Narinig ko, na-overheard ko, na sinabi sa akin, napapagkwentuhan namin. Mga ganun ho yung kanyang mga sinasabi niya doon sa kanyang affidavit. Ang totoo lang ho siguro doon, naging trabahante siya sa Davao City, naging pulis siya sa Davao City. Pero yung tatawagan ka ni Tatay Digong alas 5 ng madaling araw para magpahanap ng tao kung ano pa man yung Davao model na yan. Tatlong chief PNP na ho ang nagpatotoo na walang ganyang klaseng reward system. Tatlong chief PNP na ho ang kumbaga pinisinungalingan yung mga isiniwalat nitong si Ruina Garma dyan sa House of Representatives. Ngayon, magkakaroon pa ng investigasyon sa Senado, maririnig natin kung eto nga ba mga litanya na to ni Ruina Garma, may katotohanan. Kasi isang pagkakamali lang ho dito, tandaan nyo mga kababayan, isang pagkakamali lang ni Garma sa kakandak na investigasyon nitong si Senator Bato de la Rosa, lahat ng inumpisahan ng Quad Committee mula doon sa umpisa hanggang sa kasulukuyan, babagsak po yan. Isang hearing lang ho ang kailangan ni Senator Bato de la Rosa. Planchado ang lahat ng kabalbalan nitong mga congressman na to. Baka pati yung kay Vice President Sara Duterte, siyempre, magkakaroon na ho ng duda yung ating mga kababayan. Duterte yung binabanatan nila doon sa Quadcom na napakita dyan sa committee ni Senator Bato de la Rosa na puro kasinungalingan lang ang sinasabi ni Garma, talagang tinakot lamang siya. Lahat ho nang napag-usapan nila dyan, wala nang kwenta. Mawawala yung credibility ng tatlong kriminal, itong si Kerwin Espinosa, dapat patawag din itong si Mabilog, isang hearing lang ho, tapos ang usapan, panigurado. Kaya ang sinasabi natin dito kay Senator Bato de la Rosa, hindi niya na kailangan segundahan Isang hearing lang, tapos ang usapan dito, lalo na nandyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, magkakaharap, face to face, itong si Garma at itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Dediretsahin siya ni Senator Bato de la Rosa. Talaga bang tinawagan ka nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte ng ganitong petsa, ng ganitong oras para utusan ka ng mga ganyang klaseng bagay? Paano pagka sinabi ni Tatay Digong, hindi totoo yan? Anong mangyayari? Bakit kita tatawagan? Bakit hindi ko kausapin itong si Bato? Bigyan niya ako ng isang mga tauhan na mapagkakatiwalaan na hindi basta-basta kumakanta. At ang pulis, sinabi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, hindi sila pwedeng gumawa ng ganyan. Delikado yan. Dahil pagka nagkabulilyaso, talagang makukulong yung mga pulis. Kaya kung merong ipapatrabaho si Tatay Digong, bakit dyan pa sa mga pulis? Diba? Kung ako kay Tatay Digong, kung tayo tatanungin, pagkausapan, illegal na droga, hindi, ba't ko? Ako ang commander-in-chief, gagamitin ko ang pulis. No! Hindi ko gagamitin yung pulis. Ba't ko gagamitin yung pulis? Iba trabaho ng pulis. Trabaho ng pulis magpapogi. Hayaan mo sila magpapogi dyan. Manghuli sila ng pakonti-konti dyan. Pero meron tatrabaho para sa akin na kung saan hindi ho nila makikilala. Ba't may sasama yung pulis?
May tsapa yan, may pagmumukha yan, madaling may pagkakakilanlan yan. Di ba? Hindi, ang atin lang dito, dahil galit tayo sa illegal na droga, kaya natin nasasabi to. Pero kung subukan nating arukin ang pag-iisip ni Tatay Digong, abogado, napakatagal na chief executive sa Davao, hindi ho niya gagawin yun. Napakaraming moving parts, napakaraming involved. Papatawag mo sila, imi-meeting mo, okay, i-implement natin tong Davao model, gagawin natin sa buong Pilipinas. Kalokohan ho yun. Kinontra ka nun. Oo. Paano kung yung binanggit ni Jen na mangyari? Na pagdating niya sa Senado, bigla siya mag 360 degrees. Nako. Nangyayari yun sa maraming pagkakataon. Alam mo, pwede niyang i-repudiate yun. Sasabihin niya, paano naman po, nakakulong po ako dun. Nako. Ang pagkakaalam ko, meron siyang anak na... Yung babae po na medyo yan na nasa nga estado ba? ng ano. na kailangan ng kalinga talaga. Yes Na hindi po, yes pwedeng po. maiwanan yun Correct. sa mahabang panahon. Sinama na nga po niya dun Dahil nga po sa nape-pressure po ako, naawa ako sa anak ko, gusto ko pong lumabas. At ako po yung pinressure nila kanya na gawin ito. Pati po sila na nga po ang gumawa niyan halimbawa. Kasi tingnan mo, nakakulong ka. Okay, kung ako yung halimbawa, magtatanong sa kanya, ito po yung nakatype Sino po nag-type nito? Oo nga, mag-type Di ba? Kayo po ba'y binigyan ng computer? Saan po ipinrate? Doon po doon sa kulungan. Kasi po ako, alam ko po yung pasilidad dyan, walang computer dyan. Oo nga naman. So saan nyo po, kayo po ba yung mismong nag-type niyan? Sa cellphone ba yan? O merong nag-type po para sa O, inyo? nag-print ba yan? Di ba? Paano yung paraan ng pagkuha? Marunong po ba kayo mag-type? Hindi po. Sino nag-type para sa'yo? Kaya pala nung binasa niyo kanyang statement ko na may binanggit siya na parang pangalan ng isang organisasyon na parang siya mismo napigilan Parang gusto sabi, bakit sabi itong organisasyong ito parang hindi ko naman natin. Correct. Parang ganito na. Correct. Noong binanggit niya yung INC, yung iglesia, bigla ho siyang napatigil at napaisip ng malalim. Anak ng to, ano tong pinasok ko na to. Parang mali yata tong deal na kinuha ko na to, di ba? Parang ganun bigla ho siyang napaisip Diretsuhin mo na, meron siyang binanggit na isang pulis na nagngangalang Ed Leonardo. Yun na nga Tapos po. sinabi na miyembro ng INC. Yun na nga po. Doon lang makikita mo illogical Para bang yung pagkakasabi niya na naghahanap di umano. Opo. Ang dating Pangulong Duterte ng isang tao na Isang pulis ang kasapi ng ganitong kailangan kanya isang pulis. Opo. Kailangan nasa intelligence at kailangan miyembro ng INC. Ano naman ang kinalaman ng kanyang paniniwala halimbawa, di ba? Kaya nga Parang po. walang logic So, wala man lang nagtanong doon. Kung ako lang sana kung hindi lang nila ko aawayin. Opo. Baka mamaya kasi pagpunta ko ron. Nako. Hindi lamang yun naman ang tatanungin ko Siyempre po. Pati yung premises, pati yung pagkakatatag ng Quadcom, tatanungin ko na sila Tatanungin ko na sila. Ipalabas na ninyo yung mga balangkas ng inyong mga panukalang batas na bago pa kayo nagpatawag ng Quadcom, nandyan na lahat yan. Hindi po pwede na nauna yung pagkakatatag ng Quadcom at saka nyo lang naisip na mayroon pala kayong gagawin panukalang batas. Objective. Baligtad po yun. Nako. Yung kariton, hindi niya pwedeng hilayin yung kalabaw. Tanda mo yan, Jen? Tama po. Sa pagkakaalam ko, yung paghuling pagkakacheck ko nito, yung kabayo ang umihila sa karitela. Opo. Hindi karitela. Nang humihila sa kabayo. Ang umihila sa kabayo ng paurong. Hindi ka... Ay, nako. Saglit lang. Basa lang kami ng mga reaction. May kanalaman. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Saludo kay Congressman Rodante Marcoleta. Napakahusay ho ng pagkakalatang niya dito sa issue na to. Bukas, anuhin ho natin. Subukan ho natin gawan ng reaction video. Yun na mga reaction niya kaugnay doon sa ikinandak na hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability. Doon naman ho sa confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte. Inuna na ho natin to kasi ito'y mainit ngayong mga panahon na to. Pinag-uusapan at tinatanong tayo ng ating mga kababayan kung bakit wala pa daw ho tayong reaksyon dito sa video na to nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Ang bottom line dito, isang hearing lang ang kailangan nitong si Senator Bato de la Rosa at talagang mawawasak ho nila lahat ng mga walang kwentang argumento ng mga krokodil dyan sa House of Representatives. Kaya sa tingin ho natin, ngayong mga panahon na to ay naghahanda na itong mga aso ni Tamba para isolidify yung kanilang mga findings, yung kanilang mga nakuwang affidavit para pagdating sa Senado talagang solidong-solido ang delivery nitong mga resource person na to. So always, maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat. Maraming salamat ho. Palakpakan ho muna natin ang bawat nag-like, bawat nag-subscribe, bawat nagpa-member, bawat nagpakulay sa comment section dito sa video na to. Palakpakan ho natin. Mabuhay ho kayo. Maraming salamat.